David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 15:21. Ang estatwa ng bato ay nagsimulang sakam na sumipsip ng espiritual na kapangyarihan mula sa bola ng liwanag na ito. Nang makita ito ni David, agad na hinarang ng kanyang buong katawan ang ilaw, naputol ang koneksyon sa pagitan ng rebeltong bato at ng bola ng liwanag. Isang malaking espiritual na kapangyarihan ang tumama sa katawan ni David at nagsimulang bumuho sa katawan ni David ng may kabaliwan. Ang kapangyarihang ito ay mas marahas pa kaysa sa enerhiya ng dugo na dulot ng hiyas na napunit. Di nagtagal, napuno ang dantian ni David, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay napuno ng espiritual na kapangyarihan, ngunit sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng light ball ay hindi pa rin tumitigil sa paglilipat. Pakiramdam ni David ay saysubog na siya, lumalaki ang kanyang katawan at nagsisimula ng mag-crack ang kanyang balat. Ano? Daing ni David, nakaramdam siya ng tuloy-tuloy na pagsabog sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, hulidax iyan, ang aura sa katawan ay dumanas ng malalaking pagbabago, at ang kapangyarihan ay umaakyat patungo sa pagbabago. Hindi nagtagal, isang malaking pagbabago sa enerhiya ang naganap, at ang katawan ni hulidax iyan ay agad na nagbago. Ang ulo ng nakakatakot na tigre ay unti-unting naglaho, at ito ay naging binata. Ang napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya na ito ang naging sanhi ng pag-urong ng bola ng liwanag sa isang iglap, at sinamantala din ni David ang pagkakataon na magkaroon ng ilang oras sa paghinga. Hahaha! Breakthrough, sinira ko. Hinawakan ni hulidax iyan ang kanyang mukha at pagkatapos ay yumuko ng mariin. Guro, susundan kita sa buhay na ito at tutulungan kitang maipanganak muli. Nang matapos magsalita si hulidax iyan, matako niyang tiningnan ang bola ng liwanag sa hangin. Napakalaking espiritual na kapangyarihan, ngunit para sa walang kamatayang kapangyarihan ng tigre na nasira sa anyo, itinataas lamang nito ang kapangyarihan nito sa mas mataas na antas. Naramdaman ni David ang hininga ni hulidax iyan, ang kanyang mukha ay hindi maipaliwanag na pangit. Gayunpaman, nang makita ang Tiger Power Immortal na matako na tumitingin sa Spiritual Power Light Ball, alam ni David na hindi siya dapat payagang lunukan ang mga espiritual na kapangyarihang ito. Sa pamamagitan ng paraan, hindi banggitin ang Panglay Island, natatakot ako na walang sino man sa buong mundo ang makakapigil sa taong ito. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, ang naga-negative apoy na init sa kanyang mga mata ay unti-unting natipon sa isang kumpol ng matinding liwanag, tinitigan niya ang espiritual na bola ng liwanag sa kanyang harapan, at sa wakas ay dumiretso siya patungo dito. Gusto niyang pasabugan ang buong spiritual light ball gamit ang kanyang katawan, at hindi niya dapat hayaang makuha ito ng walang kamatayang kapangyarihan ng tigre. Sa isang iglap, isang bola ng liwanag ang bumalot sa figure ni David. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog, at walang nakakakita sa anyo ni David. Sa sandaling ito, si David, na nasa gitna ng bola ng liwanag ng espiritual na kapangyarihan, ay patuloy na nabaluktot at nababagabag, na parang pumasok siya sa ibang dimensyon. Dahil sa matinding pagpapahirap, hinimatay na si David. Kung wala ang malakas na katawan ni David, napunit na sana ang katawan niya at naging drum na ngayon. Isang malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan ang patuloy na bumubuhos sa katawan ni David. Ang katawan ni David ay lumalaki at ang dugo ay umaagos mula sa kanyang balat at nagiging dugo. Boom! Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang lahat ng sinag ng liwanag ay nagkalat sa isang iglap, at walang bakas ng espiritual na kapangyarihan sa kalangitan. Pero sa pagkakataong ito, nawala na rin ang karakter ni David. Nakakahiya naman sa kanya. Ang dakilang immortal na si Huli ay umiling. Hindi niya pinagsisisihan ang nawalang espiritual na lakas. Sa huli, nawala ang espiritual na kapangyarihan, at magagamit pa rin niya ang mga tao ng Panglay Island para daing negative ahang umakyat pabalik. Nakakalungkot lang na ang baluktot na katawan ni David, ang tunay na katawan ng gintong dragon, ay hindi makikita anumang oras. Kahit sa Dragon Clan, ang tunay na katawan ng isang gintong dragon ay napakabihirang. Ang kalangitan sa isla ng Panglay ay tumahimik, at ang liwanag na kalasag na nakapalibot dito ay nawala sa isang iglap. Tuloy-tuloy ang trabaho ng lahat, ang eksena kanina, tinuturing lang nilang panoorin. Si Dunan, na talagang nakakita ng eksenang ito, ay nakaramdam ng katangahan sa sandaling ito. Ang labanan sa harap niya ay lampas sa kanyang pangunawa. Sa napakaraming taon sa isla ng Panglay, palagi niyang iniisip na malapit nang marating ng namumuong kaluluwa ni Duda ang rurok ng immortal na cultivation world.
Ngunit sa sandaling ito, si David, na isang kaluluwa sa proseso ng pagsilang, ay naging alabok at nawala. Kabanata 15:22. Masyado kang marami, kaya mamamatay ka rin. Tumingin si Hulidax iyan kay Dunan at sinabing mabagal. Sa harap ni Hulidax iyan, si Dunan ay hindi nataranta noong una, ngunit sa halip ay mukhang walang magawa. Alam niya na kung hahayaan siyang mamatay ng kabilang partido, wala siyang pagkakataong mabuhay. Si Dunan, the negative ahang pamipikit, naghihintay sa kanyang kapalaran. Ibinigay ko na ang lahat ng mayroon ka, at ngayon gusto kong bawiin iyon. Habang sinasabi niya iyon, the negative ahang itinaas ni Hulidax iyan ang kanyang palad, at isang itim na bola ng liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Parang may kidlat sa bola ng liwanag. Ang pagsipsip ay agad na tumama kay Dunan, at ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Dunan ay unti-unting nawawala. Nang matanggap ni Hulidax iyan ang kapangyarihan ni Dunan, hindi niya ito mahanap sa malalim na hukay sa di kalayuan. Si David, na ang katawan ay ganap na sira, ngayon ay nagniningning ng maliwanag sa nascent soul. Ang katawan ni David ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang kisap mata, wala ni isang sugat ang natitira sa katawan ni David, at ang kanyang balat ay kumikinang na parang kinang. Sa sandaling ito, ang pisikal na katawan ni David ay naging mas malupit muli, at maging ang kanyang kapangyarihan ay bumagsak sa ikawalong mundo ng namumuong kaluluwa. Isang hakbang lamang ang layo mula sa tuktok ng Yuanying, hindi inaasahan ni David na masira ang kaharian sa pamamagitan ng pakikipaglaban hanggang kamatayan. Biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata, at isang malamig na kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Si David ay bumangon sa hangin at pagkatapos ay nakita ang kapangyarihan ng tigre na walang kamatayan. Sa sandaling ito, talagang sinisipsip niya ang kapangyarihan ni Dunan. Ang mga mata ni Dunan ay mahigpit na nakapikit sa sandaling ito, walang bahid ng pakikibaka. Inamin niya ang kanyang buhay. Nang makita ito, sumimangot si David, at pagkatapos ay sa malakas na boses, sinampal niya ang walang kamatayang kapangyarihan ng tigre. Nang marinig ang malakas na sigaw ni David, natigilan si Hulidax iyan. Nilingga ni Hulidax iyan ang kanyang ulo upang makita si David at nagmamadaling umatras na may pagtataka sa kanyang mga mata. Paano ito posible? Paano ka makakaligtas sa ganoong pagsabog? Kahit na mayroon kang nascent soul, sa ilalim ng ganoong pagsabog, ang nascent soul ay matagal nang nawasak. Ang mga mata ni Hulidax iyan ay hindi kapanipaniwala. Binuksan din ni Dunan ang kanyang mga mata sa sandaling ito at nakitang buhay pa si David, at tila walang mga sugat sa kanyang katawan, at nalaglag ang kanyang panga sa gulat. Hindi ka patay na espiritu ng tigre, paano ako mamamatay? Malamig na tiningnan ni David si Hulidax iyan at sinabing. Nang marinig ito, medyo nabigla si Hulidax iyan, at agad na napabuntong hininga si David. Nakalas na ako ngayon sa larangan ng pagbabago, hindi ka man patay, paano ka magiging kalaban ko? Si Hulidax iyan ay sumangot ng malamig, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Kahit na hindi namatay si David, imposibleng madaig ng nilikhang kaluluwa ang nagbagong kaluluwa. May malaking agwat sa pagitan ng lakas ng gayong dakilang imperyo. Napakunot ang noo ni David at naramdaman ang hininga ng walang kamatayang kapangyarihan ng tigre, na talagang nagparamdam kay David ng matinding pressure. Iyan ba ang iyong kalaban, at paano ito magiging mga salita ng iyong pamilya? Malalaman mo lang sa pamamagitan ng pagsubok. Sumabog din ang aura ni David. Ang aura ng nascent soul 8 realms ay matigas ang ulo na nilabanan ang pamimilit ni Hulidax iyan. Gusto mo pa bang subukan? Hindi mo talaga alam ang gagawin. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Hulidax iyan ang kanyang palad at pagkatapos ay ipinalakpak ito ng nanginginig na palad. Isang hindi pa nagagawang puwersa ang biglang sumugod kay David. Ang katawan ni David ay kumikinang sa ginintoang liwanag, nagsimula ang buo na gininto ang katawan, at ang mga kaliskis ay nagsimulang tumakip sa katawan ni David, na lumalaban sa nakakatakot na puwersang ito. Ang malakas na hangin ni Linglay, tulad ng matatalim na kutsilyo, ay nag-iwan ng mga galos sa katawan ni David. Ang hindi sumabog na gininto ang katawan ay agad na nabasag, iniwan si David na ganap na nalantad sa nakakatakot na puwersang ito. Tumingin si David kay Dunan, na hindi kalayuan sa likuran niya. Kung siya ay makatakas sa sandaling ito, ang Dunan na ito ay tiyak na mamamatay. Hindi alam ng mga taga-negative Penglay Island kung ano ang mangyayari sa kanya. Kabanata 15:23. Paano makokontrol ng espiritu ng tigre ang isang marangal na tao?
Sa pag-iisip nito, nagngangalit si David at direktang binati siya, na may gintong liwanag na sumisikat sa kanyang kamao. Boom! Nagkaroon ng hindi pa naganap na pagsabog, at malinaw na narinig ng lahat sa Panglay Island ang napakalaking tunog. Sa labas ng palasyo, pinakinggan nina Humazi at Zhao Chuang ang napakalaking dagandong na tunog sa loob, at bahagyang kumalma ang kanilang mga puso. Pagkatapos ng malaking pagsabog na katatapos lang mangyari, tumigil kaagad ang bakbakan, at walang narinig na ingay ng labanan mula sa restricted area. Agad na naga-negative lala sina Humazi at Zhao Chuang tungkol kay David. Tumigil ang labanan, walang tunog, at hindi nila alam kung ano ang nangyari kay David. Ngayon ang mga kasanayan ng dalawang tao ay hindi tugma, kaya hindi posible na suriin. Ang malakas na boses na katatapos lang ay muling nagpaalam kay Humaz at Zhao Chuang na si David ay buhay pa at lumalaban pa. Halos naubos ng suntok ni David ang lahat ng lakas ng kanyang pag-iisip, ngunit ang suntok na ito ay nagbigay kay Huli Dax-ian ng bagong pangunawa kay David. Si David ay isang cultivator lamang sa namumuong mundo ng kaluluwa, at ngayon ay nakikipaglaban siya sa kanya sa mundo ng metamorphosis, ngunit hindi siya Dahado, na ginagawang hindi maintindihan ni Huli Dax-ian. Kahit na ang pisikal na katawan ni David ay mas malakas kaysa sa iba, ang espiritual na lakas ng katawan ni David ay tila pinagpala din. Mayroon ding mga cultivator na kayang tumawid sa isang malaking kaharian nang hindi nawawala ang isang bagay, ngunit lahat sila ay mga karakter sa antas ng henyo. Kahit na hinaranggan mo ang aking paga-negative take, ngunit ginamit mo ang lahat ng iyong lakas sa pag-iisip, nakikita ko kung ano ang susunod mong magagawa. Malamig na sabi ni Huli Dax-ian, tumatahol. Hindi nagsalita si David, ngunit mabangis niyang isinagawa ang condensation secret art. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay dumaloy sa katawan ni David. Ang mga vortices ng espiritual na enerhiya ay nabuo na sa paligid ni David. Ganyan ba kabilis ang engravings rate? Lumiit ang mga maga-negative aral ni Huli Dax-ian, at pagkatapos ay kumunot ang kanyang mga kilay. Hindi nagtagal, nanlaki ang mga mata ni Huli Dax-ian, at ang kanyang ekspresyon ay naging kakaiba, hindi nakakagulat, maaari kayong maga-negative way sa isa't isa. Nag-practice ka ng pinakamahusay na kasanayan. Sino ang nagpasa ng pagsasanay na ito sa iyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Huli Dax-ian. Sino ang nagbigay nito? Hindi ko masabi sa'yo, patay ka na. Malamig na singgal ni David. Sa palagay mo ba ay mayroon kang superior cultivation techniques at isang golden dragon na tunay na katawan, kaya hindi ako nang ahas na patayin ka? Nanlamig ang mukha ni Huli Dax-ian, at patuloy na tumataas ang hininga sa kanyang katawan. Tumigil ka na sa kalokohan, halika. Huminto si David sa kanyang paanan, at ang buong tao ay dumiretso sa walang kamatayang kapangyarihan ng tigre. Ang bilis at lakas ni David ay umabot sa isang bagong antas. Mabilis na hinigop at natunaw ni David ang nakapalibot na espiritual na enerhiya, napalitan ng espiritual na enerhiya, at iniimbak si Dantian. Boom! Isa pang suntok na tumatakip sa langit at araw, walang liwanag sa araw at buwan. Si David ay puno ng fighting spirit, sa sandaling ito alam niya na wala siyang paraan. Muling nilamon ng suntok na ito ang lahat ng espiritual na lakas na nakalap ni David. Ang heart condensation art ay gumagawa ng sukdulan at desperadong nagbabago ng espiritual na enerhiya, ngunit ang pagkonsumo nito ng ganito, kahit na ito ay isang napakahusay na paraan ng paglilinang, natatakot ako na hindi ito kayang bayaran. Gusto kong makita kung gaano kakatagal. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Huli Dax-ian, may kaunting paghamak sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Dunan, na laging lumalaban, ay umilo, tila may iniisip, at nagmamadaling tumakbo palabas. Dahil sa presensya ni David, hindi pinansin ni Huli Dax-ian ang nakatakas na si Dunan. Gayunpaman, hindi nakatakas si Dunan, ngunit tumakbo palabas ng ipinagbabawal na lugar at direktang natagpuan ang Great Elder. Kahit alam nilang may nangyari sa ipinagbabawal na lugar, hindi naglakas loob na pumasok ang Great Elder at ang iba pa. Elder, ipahayag ka agad at hayaan ang lahat na pumunta sa templo para sumamba. Sabi ni Dunan sa dakilang elder. Prinsipe, anong nangyari sa loob? Nasaan si King Do? Ang unang matanda ay nagtanong kay Dunan. Kabanata 15:24. Huwag ka ng maraming tanong, gawin mo lang ang sinasabi ko. Sumimangot si Dunan at umungol. Nang makita ito, maaari lamang tanggapin ng dakilang elder ang utos na umalis.
Di nagtagal, ang lahat ng residente ng Panglay Island ay pumunta sa templo upang sumamba, at hindi sila ng ahas na tumanggi na sumunod. Si Donan ay hindi tumakbo, ngunit bumalik sa ipinagbabawal na lugar. Sa sandaling ito, si David ay napinsala, at nagsimulang lumitaw ang mga peklat sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, kailangan kong personal kong durugin ang iyong kaluluwa sa pagsilang upang makita kung paano ka mabubuhay. Malamig na umungol si Huli Dax iyan. Halika kung kaya mo. Nagpakita si David ng mamamatay tao na aura at muling naglakad patungo kay Huli Dax iyan. Handa nang mamatay si David. Sa huling sandali, maaaring magpasya si David na sirain ang kanyang sarili at direktang alisin ang walang kamatayang kapangyarihan ng tigre. Ngunit ang pagkawasak ng umuusbong na kaluluwa, iyon ay, si Marquis Wu mismo, natatakot ako na ang buong Panglay Island ay hindi makayanan ito. Si David ay walang reserbasyon, ginamit niya ang lahat ng kanyang mga galaw, pinasabog ang lahat ng uri ng mga diskarte, at ginamit pa ang tunay na apoy ng sumadi. Ngunit wala pa rin akong magagawa tungkol sa walang kamatayang kapangyarihan ng tigre na ito. Huwag tingnan ng taong ito bilang isang espiritu ng tigre, ngunit marami siyang alam, at hindi ito maaaring samantalahin ni David. David, malapit ka nang magkaroon ng mental strength, dapat handa ka na. Sigaw ni Donan kay David. Natigilan si David, hindi niya pa rin maintindihan ang ibig sabihin ni Donan. Ngunit bago magtanong si David, nakita niya ang Panglay Island sa lahat ng direksyon, at ang mga pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ay nagsimulang tumaas, at ang mga espiritual na kapangyarihan ay nagtipon dito. Sa pagkakataong ito, naunawaan ni David na gustong makuha ni Donan ang mga espiritual na kapangyarihang ito. Sa ganitong paraan lamang maaabot ng lakas ni David ang rurok nito sa isang iglap. Nakita rin ito ng walang kamatayang kapangyarihan ng tigre, ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ay malapit nang magtipon sa itaas ng kanyang ulo. Dapat ay hinihigop ito ng rebeltong bato, ngunit sa sandaling ito ay maaari lamang itong si David na nakikipaglaban kay Huli Dax iyan. Ang espiritual na kapangyarihan ay napakabilis, na bumubuo ng isang bola ng liwanag sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito ang bola ng liwanag ay malinaw na mas dimmer kaysa sa simula. Pagkatapos ng lahat, ang bola ng liwanag ng espiritual na kapangyarihan sa ngayon ay ang magic circle na pinalabas ng estatwa ng bato at ang espiritual na kapangyarihan na puwersahang hinihigop. Ngunit ngayon ang mga bagay ay naiiba. Pumunta ka sa impyerno. Si Huli Dax iyan ay bumaril gamit ang isang palad, at isang puwersang parang bagyo ang dumiretso kay David, sinusubukang itaboy si David. Mabilis na inikot ni David ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi siya humaharap sa front bar, ngunit umaasa sa kanyang nababaluktot na katawan upang maiwasan ang pag-negative attacking ito. Si David ay sumugod patungo sa bola ng liwanag ng espiritual na kapangyarihan, at kasabay nito, ang heart concentration technique sa kanyang katawan ay nagsimulang gumana ng mabilis. Ang malaking puwersa ng pagsipsip ay direktang sumipsip ng espiritual na kapangyarihan sa espiritual na ball ang liwanag sa katawan ni David. Nang makita ito, ang walang kamatayang kapangyarihan ng tigre na hawak sa kanyang palad, isang itim na bola ang lumitaw, na sinundan ng isang malaking puwersa ng pagsipsip, na patuloy na sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan. Sa sandaling ito, lumitaw ang superior na pamamaraan ng cultivation ni David para sa condensing ng puso. Nakita ko na ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na kapangyarihan ni David ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa walang kamatayang kapangyarihan ng tigre. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni David ay lalong lumiliwanag, at ang kumikislap na liwanag ay halos nagpapaliwanag sa buong Panglay Island. Sa sandaling ito, maging ang mga mata ni David ay kumikinang sa liwanag. Walang kaunting pag-negative alinlangan, agad na tumalon si David pagkatapos makuha ang lakas ng kaisipan. Banal na kamao ng liwanag. Sa napakalaking espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, na sinamahan ng pagpapala ng kapangyarihan ng dragon, inihagis ni David ang suntok na ito, na nagpang-inig sa universo at umungal sa lansangan. Puno ng panganegatibe lipiusta ang mukha ni Huli Dax iyan nang makita niyang si David ay naglakas loob na unang sumalakay. Nakita kong nagtaas ng kamay si Huli Dax iyan at biglang lumitaw ang isang balakid. Boom! Ang suntok na ito ay tumama sa rehas. Si Huli Dax iyan, na walang takot at walang pakialam sa una, ay biglang natigilan. Kabanata 1525.
Nakita ko na nabasag ang pader sa isang iglap, at pagkatapos ay isang malaking puwersa ang naging sanhi ng pag-crack agad ng palad ni Hulidax Ian. Bumulwak ang dugo, at paulit-ulit na umatras si Hulidax Ian, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ang kamay ni David sa paghampas ay lubhang nagpapataas ng kanyang kumpiyansa. Good boy? Mukhang ang saya negative saya ko sayo. Kaya, ang ulo ng tao na orihinal na binago ni Hulidax Ian ay bumalik sa anyo ng ulo ng tigre. Habang umuungal ang tigre, ang buong katawan ni Hulidax Ian ay nagningning ng itim na liwanag. Ang liwanag na ito ay lumalakas, at ito ay may bilis na maihahambing sa gininto ang liwanag ni David. Nang maga-negative po ang itim na liwanag sa katawan ni Hulidax Ian, nagsimulang magdilim ang buong kalangitan. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong Panglay Island. Naramdaman ni David ang hiningang ito, at ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Ang Dragon Killing Sword ay isinakripisyo sa isang iglap, at isang nagngangalit na espiritual na apoy ang nasunog sa katawan ng espada. Hindi pa nakatagpo ng ganoong aura si David, magagamit niya ang kanyang espiritong interpretasyon para makita kung kaya niyang pigilan ang madilim na aura ng kamatayan na ito. Doon negative ahang itinaas ni Hulidax Ian ang kanyang kamay, at isang itim na bola ng liwanag na kumikislap na may kidlat ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang bola ng liwanag ay may napakalaking kapangyarihan sa pagsipsip, at tila sinisipsip nito ang lahat ng palatandaan ng buhay sa paligid mo. Isang nakakatakot na puwersa ang sumugod sa kanyang mukha, hinawakan ni David ang espada sa magkabilang kamay, at ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Ang Tiger Power Immortal na ito ay na-negative promote sa Metamorphosis World, at kung gusto mo siyang talunin, hindi ito isang galaw lang. Ang katawan ni Hulidax Ian ay lumutang, tulad ng Diyos ng kamatayan, na nasuspine sa madilim na hangin. Pumunta ka sa impyerno. Boom! Inihagis ni Hulidax Ian si David ng isang itim na bola ng liwanag. Ang walang katapusang pagpilit at kakila-negative kilabot na kapangyarihan ay agad na dumating kay David. Dahil sa nakakatakot na patay na aura, nanlumo ang buong Panglay Island. Naramdaman ni David ang hiningang ito, na para bang nakakita siya ng hindi mabilang na mga Diyos ng kamatayan gamit ang kanilang mga side, na patuloy na inihahampas ang kanilang mga side sa kanya. Ang nakakatakot na hininga ay nagpa-atres sa mga paa ni David nang hindi sinasadya. Ngunit si David ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at may sinabi sa kanyang bibig, at ang espiritu ng apoy sa Dragon Killing Sword ay naging mas malakas. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay itinurok din sa Dragon Slaying Sword sa parehong oras, at ang kapangyarihan ng mga Diyos ay tumulong sa pag-negative apoy ng espiritong apoy, na naga-negative love ng mas matindi. Nagsimulang gumawa ng huni ang Dragon Killing Sword, na sinundan ng panginginig. Ang Dragon Slaying Sword ay tila medyo hindi mabata. Ang banal na espada ng siyam na anino. Si David ay nakatayo doon na sumisigaw ng galit, at apat na magkaparehong David ang lumitaw sa isang iglap. Mayroong 5 mga David sa kabuuan, lahat sila ay may hawak na isang Dragon Slaying Sword na nagninanga sa apoy ng espiritu. Ang lakas ng loob mong gamitin ito sa harap ko. Nang makitang biglang naging 5 si David, si Huli ay tumawa ng mapanga negative sar. Hindi siya pinansin ni David, ngunit galit na hinagis ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Isang malaking sword beam ang pumutok mula sa Dragon Slaying Sword. 5 sword chi ang bumaril, at sa wakas ay nagtagpo sila, na nagdulot ng malaking panginginig. Bahagyang nanginig ang kamay ni David na nakahawak sa Dragon Slaying Sword. Lumabas ang espadang ito, at agad na nawala ang 4 na multo na binago ni David. Kinain ng espadang ito ang karamihan sa espiritual na kapangyarihan ni David, at hindi na niya ito mahawakan, kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng 9 Shadows Divine Sword. Ang sword chi ay nagbuga ng nagngangalit na espiritual na apoy at agad na bumangga sa itim na bola ng liwanag. Binalot ng espiritong apoy ang itim na bola ng liwanag, at ito ay marahas na iniihaw, at narinig ang mga kaluskos. Ang itim na bolang ilaw ay tumigil sa pag-negative take kay David, at ang espada ay nakaharang lamang sa itim na bola ng ilaw. Nang makita ito, iwinagayway ni Hulidax Ian ang kanyang kamay upang kunin muli sa kanyang kamay ang itim na bola ng liwanag. Gayunpaman, sa itaas ng itim na bola ng liwanag, ang apoy ng espiritu ay nakatali pa rin at ang apoy ng espiritu ay umaapoy sa 1 metro ang taas. Si Huli Immortal ay natatakot na ang espiritu ay dumating at sunugin siya. Kabanata 15:26. Wow!
Hindi nagtagal ay nabasag ang itim na bola ng liwanag at nawala ang maliliit na tuldok ng liwanag. Tiningnan ito ni Huli Dax Ian, puno ng galit ang kanyang mga mata. Ang mga setro ay nawasak, at ngayon ang itim na bola ng liwanag ay nawasak din. Si Huli Dax Ian ay may mas kaunting mga card sa kanyang mga kamay. Bagamat si Huli Dax Ian ay walang trump card, si David ay hindi mas magaling, at may kaunting espiritual na lakas na natitira sa kanyang katawan sa oras na ito. Dahil sa napakalaking konsumo, huli na para sa kanya upang mapunan muli ang kanyang lakas ng pag-iisip. Ngayon ay nakatali na sila, pinagtitinginan na ang mga kalaban, at walang nakikialam. Kung ang alinmang partido ay kasalukuyang may katulong, maaari itong magkaroon ng ganap na kalamangan. Panginoon kong Diyos, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng lakas muli. Si Huli Dax Ian ay muling lumuhad sa harap ng estatwa ng bato, nagmamakaawa para sa lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang estatwa ng bato ay hindi nag-react, na naging sanhi ng sobrang pangit ni Huli Dax Ian. Desperado na pinatakbo ni David ang concentration technique, baliw na hinihigop ang nakapalibot na espiritual na enerhiya, ngunit ngayon sa isla ng Panglay, ang espiritual na enerhiya ay hindi na kasing puno tulad ng dati, kasama ang nakakabaliw na pagsipsip ni David, wala nang gaanong espiritual na enerhiya na natitira. Tila ang mayamang espiritual na enerhiya ng Panglay Island ay hindi natural na nabuo, ngunit sa pamamagitan ng pagkilos ng walang kamatayang kapangyarihan ng tigre sa kanyang harapan. Ang mga party ay nasa isang awkward na sitwasyon saglit, nakatingin sa isa't isa, walang nagpapaputok. Tinitigan ni Huli Dax Ian si David, ngunit nakalimutan niya ang tungkol kay Dunan na nasa tabi niya. Sa sandaling ito, tahimik na umakyat si Dunan, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas ng ipinagbabawal na lugar. Plano niyang maghanap ng katulong. Sa ganitong sitwasyon, basta may tumulong kay David, siguradong mananalo si David. Gayunpaman, walang malalakas na tao sa Panglay Island, kaya tumingin si Dunan kina Humas at Zhao Chuang. Nagpadala si Dunan ng isang tao upang hanapin kaagad sina Humas at Zhao Chuang, ngunit hindi sila umalis sa palasyo dahil naga-negative alala sila sa kaligtasan ni David. Dunan, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Zhao Chuang na may pangit na mukha nang makita niya si Dunan na inaakay ang isang tao upang hanapin sila. Ngayong na negative block na ang mga kasanayan ni Humas at Zhao Chuang, sila ay mga ordinaryong tao, kaya kung gusto sila ni Dunan na patayin sa oras na ito, wala silang puwang upang labanan. Kayong dalawa, huwag kayong kabahan, pinapatulong ko sa inyo si Mr. Chen. Sabi ni Dunan at nagmamadaling uminom ng 2 table tas, kung kakain ka muna, mailalabas mo ang mga table tas ng sanggang sa iyong katawan. Nagkatinginan sina Humazi at Zhao Chuang at hindi makapaniwala kay Dunan. Hindi ko maintindihan na niloko lang si Dunan at ang kanyang anak, ayaw nilang malinlang. Huwag kang mag-negative alinlangan, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo, patay na ang aking ama, at ngayon ay sinusunod ni Mr. Chen ang espirito ng tigre sa sandali ng buhay at kamatayan. Basta tumulong ka, siguradong mananalo si Mr. Chen. Medyo nababalisa si Dunan at sinundan sina Humas at Zhao Chuang para magpaliwanag. Tumingin si Humazi kay Dunan, pagkatapos ay kumuha ng isang tableta ng gamot at itinapon ito sa kanyang bibig ng walang paga-negative alinlangan. Nang makitang kinakain ang mga lingga, uminom din si Zhao Chuang ng tableta ng gamot. Pagkatapos uminom ng tableta ng gamot, nanambalik talaga ang lakas ng 2 tao. Nang makita ito, natuwa si Humazi. Tara na. Hindi nagtagal, maraming tao ang sumugod sa ipinagbabawal na lugar. Sa sandaling ito, sa ipinagbabawal na lugar, magkaharap pa rin sina David at Huli Dax Ian, at ang magkabilang panig ay napakaingat. Boy, ikaw at ako ay walang hinanakit, bakit mo ako pinupuntirya ng ganito? Hanggat umalis ka sa Panglay Island, maaari kitang turuan ng ilang mga pamamaraan. Nabuhay ako ng libu-libong taon at natuto ako ng hindi mabilang na mga spelling. Gustong sundan ni Huli Dax Ian si David para makipagpayapaan. Ang ganitong uri ng paggastos ay hindi nakikinabang sa sinuman, at hindi ito kinakailangan. Maaari kang umalis kung gusto mo ako, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa rebulto sa likod mo. Sino ka ba? Nagtataka na tanong ni David kay Huli Dax Ian. Kabanata 1527.
Saglit na naga-negative-linlangan si Hulidax iyan, marahil para magpakita ng sinseridad, kaya sinabi niya, masasabi mong ang rebulto sa likod niya ay ang aking Panginoon, ang dugong demonyo, at isa lang akong alagang hayop sa tabi niya. Sa labanan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo libu-libong taon na ang nakalilipas, nanalo ang angkan ng dugo ng demonyo, at tinatakan ng Master ang kanyang sarili at hinayaan akong bantayan ito, naghihintay sa araw na Magi gising akong muli. Tinulungan ako ng Master na mag-transform sa isang katawan ng tao, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito naging ganap, agad siyang naging bato. Sa loob ng maraming taon, binantayan ko ang panig ng Panginoon, gamit ang bawat onsa ng pananampalataya upang buhayin ang Panginoon. Ito ay tatagal ng higit sa 100 taon, at pagkatapos ng 100 taon ang Panginoon ay muling mabubuhay. Noong oras na iyon, nagliwanag ang mga mata ni Hulidax iyan, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita. Maaaring ang pagkaubos ng espiritual na enerhiya ay nagsimula noong panahong iyon. Patuloy na tanong ni David. Oo, pagkatapos ng labanang iyon sa pagitan ng mga Diyos at demonyo, ang Tao of Heaven ay gumuho, ang lahat ay nawasak, at ang buong mundo ay nahuli sa isang cycle ng reincarnation. Pagkatapos, nagsimulang matuyo ang espiritual na enerhiya, bumagsak ang mga Diyos at demonyo, at pumalit ang martial arts. Ngayon ang gusto mong malaman, nasabi ko na sayo, pwede ka bang umalis? Tumingin si Hulidax iyan kay David at sinabi. Driftnet. Tumawa si David, kung aalis ako, kailangan ko bang ipagpatuloy mo ang paggamit ng mga taong ito sa Pongley Island para buhayin ang iyong Panginoon? Kapag ang iyong Panginoon ay bumangon mula sa mga patay, ito ay isang pag-negative eksaya ng buhay at isang kapahamakan para sa sangkatauhan. Ikaw. Nakita ni Hulidax iyan si David na naglalaro sa kanyang sarili, at agad siyang nagalit, ang mga ordinaryong tao ay mga langgam lang. Paano mo maaawa ang mga langgam na iyon bilang isang taong naglilinang ng mga immortal? Langgam. Kumunat ang noo ni David, ikaw ay isa lamang espiritu ng tigre, at nang ahas kang magsabi ng ganoong bagay nang walang kahihiyan. Tumalo ng katawan ni David, at lumitaw ang gininto ang liwanag sa kanyang kamao. Matapos mabawi ang ilan sa kanyang espiritual na lakas, agad na inilunsad ni David ang pag-negative take kay Hulidax iyan. Gusto mo bang mamatay? Umungol si Hulidax iyan at tinukso siya ni David, hindi dapat may na si Hulidax iyan. Nakita ko ang mga kamay ni Hulidax iyan na patuloy na kumakaway, at sa lalong madaling panahon ang itim na bola ng liwanag ay negative ahang namuo, ngunit sa pagkakataong ito ang itim na bola ng liwanag ay malinaw na mas maliit. Sinuntok ni David ang isang gintong kamao ng liwanag, at pagkatapos ay bumangga ng malakas sa isang itim na bola ng liwanag. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang itim na bola ng liwanag ay sumabog, at hinaypan niya ang katawan ni David. Gayunpaman, hindi maganda ang pakiramdam ng Tiger Power Immortal, nanginginig ang kanyang katawan na parang tinamaan ng kidlat. This time half nasty na naman ang banggaan, no winner or loser. Mamamatay ka ba kasama ko? Dumagundong ang Tiger Power Immortal. Hindi niya maintindihan kung bakit napakatigas ng ulo ni David. Natatakot ka ba sa kamatayan? Tumawa si David. Fart, nabuhay ako ng libu-libong taon at hindi ako natatakot sa kamatayan. Biro lang. Galit na sigaw ng Tiger Power Immortal. Dahil hindi ka natatakot sa kamatayan, huwag magsalita ng walang kaparirikon, halika. Itinuro ni David ang walang kamatayang kapangyarihan ng tigre. Ngunit hindi kumilos si Hulidax iyan. Sa sandaling ito, ang sinumang nagpaputok ng unang putok ay magiging dahado. Alam naman niya ito. Si David Yuan ay orihinal na sadyang gustong hikayatin itong Hulidax iyan na gawin muna ito, ngunit ang Hulidax iyan na ito ay hindi mukhang tanga. Ilang sandali pa, naga-negative way na naman sila. Kuya Chen. David. Sa sandaling ito, nakapasok na sina Humazi at Zhao Chuang sa ipinagbabawal na lugar. Sa pagtingin sa forbidden area na naging mga guho, hindi napigilan ni Humazi at Zhao Chuang na huminga. Napakahirap gawin ang lugar na ito. Nang makita ni David na nakabalik na si Humazi at ang iba pa, sumimangot siya at nagsabi, ano ang ginagawa ninyong dalawa rito? Kabanata 1528. Hindi kayang protektahan ni David ang sarili niya ngayon. Kung protektahan niya silang dalawa, wala talaga siyang kapangyarihan, at natatakot siyang mahuli ni Hulidax iyan ang pagkakamali. David, nabawi na namin ang aming kakayahan, halika rito para tulungan kang harapin itong tigre na espiritu.
Pagkatapos magsalita ni Humazi, diretso siyang naglakad patungo sa Tiger Power Immortal. Ikaw na halimaw, hindi ka tapat at manatili sa kuweba at maglakas loob na gumawa ng gulo, sa ilang sandali, tatapusin ko ang balat ng iyong tigre, papaluan ang iyong mga litid ng tigre, at gagawin kang patay na tigre. Pinagalitan ni Humazi si Hulidax iyan. Gusto mo bang mamatay? Si Hulidax iyan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya inaasahan na ang maliit na magsasaka ng Jindan ay maglalakas loob na magsalita ng walang kaparirikon sa kanyang sarili. Hulidax iyan ay lumabas sa isang hakbang at pagkatapos ay sinuntok si Humaz. Mag-ingat ka. Nang makita ito, alam ni David na si Humazi ay hindi talaga kalaban ni Hulidax iyan, kaya tumalon siya at sinalubong siya ng suntok. Sa sandaling ito, si Humazi ay nagmamadaling naglabas ng spell, kinagat ang kanyang daliri, at nagsulat ng spell na may dugo sa spell. Ang anti-negative sa kanyang kamay ay agad na nawala, at ito ay direktang nakakabit sa likod ni David. Zhao Chuang. Pagkatapos ay sinigawan ni Humazi si Zhao Chuang. Okay, Master Hu. Naunawaan ni Zhao Chuang ang ibig sabihin ni Humazi, humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Humazi, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay kumalat sa buong katawan ni Humazi. May binibig kasi Humazi, at ang spell sa likod ni David ay kumislap ng pulang ilaw. Di nagtagal, isa, ang espiritual na kapangyarihan ay pumasok sa katawan ni David. Ginamit muli ni Humazi ang spell upang dalhin ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David. Bagamat hindi ganoon kalakas ang lakas ni Zhao Chuang, ngunit sa sandaling ito, ang mga lamok ay maliliit at karne. Kung makapagpadala ka pa ng kaunti kay David, konti na lang. Sasama din ako. Nang makita ito, si Dunan, na nasa gilid, ay humakbang pasulong at hinawakan si Zhao Chuang, kaagad na naglabas ng kaunting espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni David na ang walang laman na dantian ay biglang napuno, at ang kanyang katawan ay puno rin ng lakas. Hindi maiwasang lumingon ni David, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. David, nagpapadala kami ngayon ng espiritual na kapangyarihan sa iyong katawan, matatalo mo itong tigre na espiritu ng may kumpiyansa. Sigaw ni Humazi kay David. Noon lamang napagtanto ni David na ang espiritual na kapangyarihang ibinigay niya ay mula kay Humazi at sa iba pa. Sa pagkakataong ito, agad na nang ibabaw si David at sinundan ng suntok si Hulidax iyan. Nagkaroon ng marahas na pagsabog, at ang katawan ni Hulidax iyan ay parang saranggola na may putol na tali, na tumama sa rebeltong bato. At ang estatwa ng bato ay biglang naglabas ng mga sinag ng liwanag, at ang katawan ni Hulidax iyan ay nagulat at lumipad palabas. Dahil sa suntok na ito, napakapangit ng mukha ni Hulidax iyan at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Tiningnan ni David ang sugatang si Hulidax iyan na may kaunting paglalaro sa kanyang mga mata. Isang grupo ng mga ignorante na bata, nabuhay ako ng libu-libong taon, paano mo ako matatalo? Ngayon ay babayaran kita ng napakalaking halaga. Sinabi ni Hulidax iyan, ang katawan ay nagsimulang maglabas ng liwanag, at pagkatapos ay ang buong tao ay nahiga sa lupa at nagsimulang negative ahang lumiit. Sa huli, diretso itong naging tigre at bumalik sa orihinal nitong katawan. Pagkatapos bumalik sa kanyang orihinal na katawan, alam ni Hulidax iyan na siya ay magbabago sa anyo ng tao, at iyon ay mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit. Ngunit ito na ang wakas, at wala siyang ibang pagpipilian. Umuungol. Si Hulidax iyan ay umungal at agad na niluwa ang isang espiritual na puwersa mula sa kanyang bibig at hinampas si David ng malakas. Boom! Sa isang malakas na putok, ang espiritual na kapangyarihan ay sumabog kay David sa isang iglap. Ang katawan ni David ay kumikinang sa gininto ang liwanag, hindi siya kumikibo, ni hindi siya kumikibo. Paano kaya iyon? Agad namang nagulat si Hulidax iyan. Sa tingin mo ba naging halimaw ka at kalaban ko? Tumawa si David, at sa isang iglap nawala ang kanyang katawan. Kabanata 1529. Ang kamao ni David, na nagniningning ng gininto ang liwanag, ay tumama sa ulo ni Hulidax iyan. Umuungol. Nagpa siya si Hulidax iyan na umungal at pinalipad. Ang buong ulo ng tigre ay nabasag at agad na nabugbog, at ito ay mukhang lubhang nakakatakot. Tumingin si Humazi kay David at hindi sinasadyang lumunok. Pakiramdam niya ay medyo nabaluktot ang kapangyarihan ni David. Nang makita ang eksenang ito, agad na ikinaway ni Humazi ang kanyang kamay, at ang spell sa likod ni David ay agad na humiwalay sa katawan ni David.
Kahit na walang tulong ni Humas at ng iba pa, magiging madali para kay David na patayin ang Tiger Power Immortal ngayon. Kung matalo ka ng isang galaw, matatalo ka sa buong laro. Si Hulidax iyan ay walang kapangyarihang lumaban ngayon. Nagpumigla si Hulidax iyan na tumayo at gustong ipagpatuloy ang pag-ungol, ngunit dahil sa pagkakalubog ng ulo ay hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Walang katapusang galit ang natitira sa mga mata ni Hulidax iyan, at pagkatapos ay tumalon siya at sumugod kay David. Nang makita ito, agad na bumaril si David at hinawakan kaagad ang leeg ni Hulidax iyan. Gusto mo pang lumaban? Sabi ni David, itinulak si Hulidax iyan sa lupa, at sinimulang talunin si Hulidax iyan. David, huwag mo siyang bugbugin hanggang mamatay, pinakamabuting alisin ang balat at ang mga kumbulsyon ng buhay, na ang balat ng tigre at ang mga litid ng tigre ay kayamanan. Natakot si Humazi na direktang papatayin ni David si Hulidax iyan, kaya sumigaw siya. Nang marinig ito ni David ay napatigil siya sa isang iglap. Naunawaan din niya ang katotohanan at direktang iwinagayway ang kanyang kamay, at lumitaw ang Dragon Slaying Sword. Natarante si Hulidax iyan habang nakatingin sa kumikinang na Dragon Slaying Sword. Hindi niya inasahan na mabubuhay siya sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon ay binalatan siya ng balat at balat. Please. Bitawan mo ako, kaya kong ituro sa'yo lahat ng natutunan ko. Nagmakaawa si Hulidax iyan kay David sa mahinang boses. Malamig na tiningnan siya ni David, ikaw ay isang halimaw, kung matututo ako mula sa iyo, hindi ba ako matatawa hanggang mamatay? Nakikiusap ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Patuloy na umapela si Hulidax iyan. Talagang hindi ka nais-nais na balatan at siksikan ng buhay. Let you go. Isa kang Diyos, pwede mong ipagkait ang lahat sa isla ng Ponglei, bakit hindi ko kayang ipagkait sa iyo ang lahat? Isang halimaw na umabot na sa mundo ng metamorphosis, alam mo ba kung magkano ang halaga ng beast peel? Tumawa si David. Okay, dahil ganito ang kaso, wala na tayong mabubuhay. Pagkatapos nito, ang katawan ni Hulidax iyan ay nagsimulang lumaki ng mabilis, at ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang maging magulo. Pasasabugin niya ang sarili niya. Humazi umuungal. Ang halimaw sa mundo ng metamorphosis ay sumabog, at ang buong Ponglei Island ay hindi dapat ninais. Hahaha, kahit mamatay ako, imposibleng magtagumpay ka. Tumawa si Hulidax iyan. Napakadaling gusto mong pasabugan ang sarili mo. Malamig na sumengot si David, at pagkatapos ay ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay agad na tumusok sa Akya Point ni Hulidax iyan. Ang namamagang katawan ni Hulidax iyan ay lumiit sa isang iglap. Wala nang pag-negatibesa ang natitira sa mga mata ni Hulidax iyan, wala siyang pagkakataon na sumabog man lang ang sarili niya, paano pa siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Tumingin si David kay Hulidax iyan, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nalaslas. Agad na naputol ang ulo ni Hulidax iyan, at agad na inilabas ang beast peel. Kinuha ni David ang beast peel at inilagay ito sa kanyang bulsa habang si Humazi ay nagmamadaling pumasok na may kahabag-habag na mukha. Sayang, paano mo siya mapapatay, kaya't mababawasan ang halaga ng balat at litid ng tigre. Mabilis na inilabas ni Humazi ang punyal at nagsimulang magbalat at manginig. Si Dunan, na nasa hindi kalayuan, ay tumingin sa tanawin sa harap niya at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang puso. Sila ay sumasamba sa mga Diyos sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon sila ay binabalatan at sinisikip. Iniisip kung gaano sila kabalintuna sa mga nakaraang taon. Kabanata 1530. Walang pakialam si David sa kanila, gaano man kahalaga ang balat ng tigre at litid ng tigre ni Hulidax iyan, hindi ito magiging mas mahalaga kaysa sa rebeltong bato na nasa harapan niya. Ang rebeltong bato na ito ay nakatayo sa loob ng libu-libong taon at patuloy na sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan, kaya malamang na mayroong hindi masusukat na dami ng espiritual na kapangyarihan sa rebeltong bato na ito. Kung ang estatwang batong ito ay maaaring gamitin bilang kanyang refueling station, naniniwala si David na ang kanyang lakas ay mapapabuti ng husto, kahit na masira niya ang pagbabago, hindi ito imposible. Unti-unting lumabas ang espiritual na kamalayan mula sa katawan ni David at the end negative ahang tinakpan ang buong rebeltong bato. Ngayong wala ng tagapaga negative laga si Hulidax iyan, umaasa si David na matuklasan ang lahat ng mga lihim ng rebeltong bato na ito. Ngunit ang kamalayan ni David ay nakatikip lamang sa ibabaw ng rebeltong bato, at isang gintong liwanag ang agad na kumislap, na pinutol ang kamalayan ni David.
Kaagad pagkatapos, ang mga mata ng batong rebulto ay kuminang sa liwanag, na parang nabuhay. Mga hanggal at mangmang, mapaparusahan kayo. Kaagad pagkatapos, umalangaw-ngaw ang parang kampana ng hong mula sa rebultong bato. Ang tunog lamang na ito ay nakadama ng presyon kay David, tumimas ang kanyang lalamunan, at pagkatapos ay bumulwak ang isang subo ng dugo. Sina Humazi at Zhao Chuang ay nagtakip pa ng kanilang mga tenga gamit ang kanilang mga kamay at gumulong sa lupa sa sakit. Umalis ka na dito. Umungol si David, saka tumalikod at tumakbo. Bagaman hindi talaga nabuhay ang rebeltong bato, hindi rin gumagalaw, ngunit umaasa lamang sa boses, hindi nakatiis si David at ang iba pa. Hindi alam ni David kung ano ang kahihinatnan kung mananatili siya rito. Sa sandaling ito, matagal nang nawala ng pagnanais si David na makuha ang espiritual na kapangyarihan ng estatwa ng bato, at ngayon ay maaari na siyang mabuhay. Di nagtagal, si David at ang iba pa ay nakatakas mula sa ipinagbabawal na lugar, at pagkatapos ang ipinagbabawal na lugar ay gumuho at lumubog sa mga guho. Sa kumpletong pagbagsak ng ipinagbabawal na lugar, ang espiritual na enerhiya sa itaas ng Panglay Island ay nagsimulang daw and negative ahang nawala, at kalaunan ay naging lubhang manipis. Maliban sa ilang tunay na monghe, ang iba ay hindi nakadama ng pagbabago sa espiritual na enerhiya. Sa simula, sila ay mga ordinaryong tao lamang, ngunit nang maglaon ay naging panggatong sila para sa muling pagkabuhay ng dugong demonyo. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa mga pagbabago sa pinaghihigpitang lugar, at ang buong isla ng Panglay ay tumatakbo ng maayos. Ngunit si Duziting ay patay na, at si Dunan ay natural na naging bagong hari do. Ngunit alam ni Dunan na ang tunay na hari ng Panglay Island sa hinaharap ay si David, hindi siya ay isang pupay lamang. Dunan, inutusan mo kaagad ang mga tao na give-in ang lahat ng mga rebeltong bato sa mga templo. Huwag mo siyang hayaang lumuhad muli, kung hindi ay madyay gising ang dugong demonyo mula sa mga patay, at ang tao ay hindi na mag-iisip tungkol sa buhay. Sabi ni David kay Dunan. Tumango si Dunan at agad na inutusan ang mga tao na give-in ang mga rebeltong bato sa templo. Kahit naguguluhan ang lahat, utos lang ang kaya nilang sundin. Hindi agad umalis si David sa Panglay Island matapos i-order ang lahat. Bagamat ang espiritual na enerhiya sa isla ay kasing nipis ng sa ibang mga lugar, si David ay may huli Dax Ian Beast Pill, kaya gusto niyang umasa sa Beast Pill na ito, Shock the Great Marquis. Kung talagang humakbang siya sa Doho, naglakas loob si David na pumunta muli sa Kyoto. Nang pumasok si David sa kaharian ng dakilang Marquis, umaasa sa hindi magagapi na katawan na sinamahan ng paglilinang ni David ng immortalidad, kahit na nakatagpo siya ng isang Panginoon sa gitna ng dakilang Marquis, kakayanin niya ito. Nakahanap si David ng isang liblib na lugar at nagsimulang lunokan ang Beast Pill para magsanay. Si Zhao Chuang ay hindi rin idle, nag-train siya ng husto at inatake ang lakas ni Marquis Wu. Dahil ang pagtatanim ni Zhao Chuang sa mga nakaraang buwan ay napigilan, ang kanyang kaharian ay hindi bumuti, at ngayon ang bawal sa Panglay Island ay inalis na. Nag-practice si Zhao Chuang, na parang nakasakay sa isang rocket, mabilis na lumakas ang kanyang lakas. Tanging Lino, na naglalaro ng balat ng tigre at litid sa buong araw, ay tila may ginagawa. Pinamamahalaan ni Dunan ang buong isla ng Panglay at binabago ang sistemang administratibo. Sa halip na pamunuan ng monarkiya, sinunod niya ang payo ni David at the end negative ahang nagsimulang magbago. Ang Panglay Island ay unti-unting umuunlad patungo sa sibilisasyon at kagandahan. Daxia, ang Northwest Desert. Sa dead zone sa disyerto, ito ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Kahit na ang isang dalubhasa sa antas ng Marquis ay lumihis at hindi mangangahas na dumaan dito. Maraming bangkay sa lupa sa restricted area na ito. Sa sandaling ito, nakaupo sa gitna ng katawan ang isang binata na nakasuot ng itim na roba. Ang taong ito ay si Long Xiao, na matagal nang naghahanap kay David. Gusto niyang umasa kay David bilang pagkakataong makapasok sa kaharian ng Marquis of Great Wu. Ngunit si David ay tila nawala at hindi na matagpuan. Kaya't si Long Xiao ay dumating sa lugar na ito, patuloy na hinihigop ang kapangyarihan ng iba upang masira ang dakilang Marquis. Dumadagindong. Ang orihinal na maaraw at maulan na disyerto ay naging makapal na natatakpan ng madilim na ulap sa sandaling ito, at sunod-sunod na narinig ang mga kulog. Biglang itinaas ni Long Xiao ang kanyang ulo at tumingin sa mga itim na ulap sa kalangitan, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik at pananabik. Nang makalusot ka sa Great Marquis, binomba ka ng kulog.
Malamang number 1 ka sa mundo ng martial arts. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw sa isip ni Long Xiao. Lahat ng mga tagubilin ng senior, magsisikap akong tulungan ang senior na maibalik ang kanyang tunay na katawan, sundin ang kaliwat kanan ni senior. Tuwang-tuwang sabi ni Long Xiao. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.